Hi mga abyan! Maayong adlaw sa tanan. Ako po si Izay and for today's video ay mag-unboxing po tayo ng mga binili ko from Samsung. So bumili ako ng phone and may kasama siya free na earbuds, tapos bumili rin ako ng relo at ng extra strap nito. Actually nung nakarang araw pa dumating itong order ko pero dahil sa sobrang busy sa trabaho ay ngayon lang ako nagka-time na mag-unbox. Ayoko kasing magbukas lang dahil sa excited lang ako makita yung mga binili ko. Gusto kong naglalaan ng oras para i-check ng mabuti yung items at nang masigurado na tama yung dumating at kung gumagana ba yung mga ito. Lalo na dun sa mga major purchase ko. Dito sa Inglaterra naman, usually ay merong 14 days to return the items gaya ng mga binili online. Sa Samsung website, dito sa UK ako bumili. At ito yung mga nabili ko. So nag-pre-order ako nitong phone na Galaxy S25 Ultra na i-release pa lang sa market ngayong February 7. Nag-upgrade ako hindi dahil sa new features kasi okay pa naman yung phone ko kahit almost 3 years na since binili ko yon. So bakit nga ba ako nag-upgrade? Actually, medyo weird yung reason kung bakit ako bumili ng bagong phone. Kaya lang talaga ako umorder nito dahil may penchant ako sa odd numbers. So yung current phone ko is Galaxy S22 Ultra, 22. So even number siya. I have nothing against even numbers naman, but mas bet ko talaga yung odd numbers. Ewan ko ba kung bakit, but for some reason, feeling ko mas maswerte ako sa odd numbers. Lalo na sa mga bagay na constant, like yung mga ID numbers, ganon. At sa mga bagay na lagi kong daladala kung saan kagaya ng phone. Kaya S25 Ultra kasi 25. So odd number siya, kaya feeling ko mas maswerte ako. Yung laman nga pala ng box is yung phone mismo. Then yung usual na mga kasama like yung charging cable, ejector pin at yung manual. Sa physical features naman, itong S25 Ultra, maganda naman siya overall. I really like the titanium gray color. Hindi lang ako ganun ka-impressed kasi entirely flat yung display niya. And isa ito sa mga binago ng Samsung sa Galaxy S series phones nila. Mas gusto ko kasi yung curved display. Just like itong S22 Ultra ko. Gusto ko yung overall feel at yung display nito. In comparison, medyo nakakapanibago itong S25 Ultra. Pero sanayan lang din siguro. Yung storage niya is 1TB kasi may promo na pwede mo itong mabili for the price of the 512GB. Hindi ko na i-chichika yung specs nito kasi hindi naman ako maalam sa mga ganito. Next naman is itong free na Galaxy Buds 3. So yung promo ng Samsung dito sa UK is pag nag-pre-order ka ng any S25 series na phones, pwede kang makakuha ng free buds. Hindi ka nga lang makakapili ng color. So ang color nito ay silver. Mas bet ko sana yung white kagaya nung sa AirPods ko. Pero dahil free naman, carry na rin. And of course, dahil Buds 3. So odd number din siya. Ang kinaganda lang siguro nito is automatic siya magko-connect sa phone ko. Yung AirPods ko kasi, Apple siya. So need ko pa siya i-connect manually. Actually, kaya ako mas preferred ang Samsung products dahil na rin sa Samsung ecosystem at SmartThings. Mas madaling i-manage at i-locate ang mga devices gamit ito. Next naman is yung smartwatch. Galaxy Watch 7 siya. 7. So odd number ulit. Lucky number ko pa. Ito naman, matagal ko nang gustong mag-upgrade ng relo for health monitoring purposes. Minomonitor ko mostly is yung steps ko at yung sleeping pattern. Yung relo ko ngayon is Galaxy Watch 4 Classic na magtatatlong taon na rin. Okay pa naman siya kasi may protection both yung screen at yung rotating bezel. So yung binili ko is yung green na 40mm, tapos yung strap niya is yung sport band na green din. Bumili lang ako ng bago para may kapalitan dahil suot ko siya halos 24/7. Saka malaki din yung discount na nakuha ko sa bagong relo. Tapos, bumili rin ako ng extrang strap. Mas bet ko talaga yung original straps from Samsung kasi matibay din talaga siya. Pero may mga nabili rin ako from Shein for aesthetic lang pag trip ko ng ibang kulay. Medyo mahal nga lang yung straps from Samsung kaya hindi ako bumili dati. Pero dahil kasali siya sa discounts na nakuha ko, less than half the price ko pa siya nabili. So okay na rin. Yung mga binibili ko na gamit, pinag-iisipan ko muna bago bilhin at kinocompute ko against my expected income and cost of living for the next year or so para sigurado na afford ko siya nang hindi ako nagko-compromise sa ibang mas mahalagang bagay kagaya ng food, rent, and bills. Sa mga nabili ko naman na to, malaki ang nakuha ko na discounts. May pre-order offers at discounts sa phone at 30% off sa additional devices. Tapos, dito sa UK, maraming discounts kapag key worker ka like sa healthcare nagtatrabaho. Merong tinatawag na blue light discount, so 20% off yata yung nakuha ko, plus nag-pre-register ako at nanood ng Samsung Unpacked noong January 22. So nakakuha ako ng extrang £100 off sa phone plus £50 off sa relo. Wala akong trinade-in na phone kasi gagamitin ko pa sila both for work and personal reasons. So pag kinumpute yung total discounts against the current market prices, sobrang ganda na rin talaga nitong deals na nakuha ko. Ang nakakatuwa pa, lahat ng gadgets na to, odd number yung series numbers nila. So masaya talaga ako. Natry ko na silang lahat and so far natuwa naman ako sa mga nabili ko. If all goes well and hindi ako maasar lalo na sa battery life nila, I will use them for at least 3 years siguro bago ako mag-upgrade ulit. Anyway, kutob diri lang anay. Thank you mucho sa panunood and see you on my next unboxing videos. Bye-bye!